Shall we now pray? Abba, Father, Jesus Christ, Holy Spirit, you are here. Hallelujah. Hallelujah, dear brothers and sisters. We be humble ourselves to you, Lord. Coming to you with thankful hearts. Thank you so much for the life of everyone who took pains in waking up early so that we could join together as one group of children who wanted to know you, who are so hungry and thirsty for your word, so that these words will be our light, something that will guide our path as we walk with you in our journey of faith. Thank you, Lord, for bringing us together. Thank you for those who have not yet come. They would always be part of your children's company, Lord, so that as one family we could learn together and live by what we have learned in our daily life. As we live this life, thank you so much. And I like you, my boundaries, Lord. Be my mouth so that I could be your mouthpiece, Lord. So that those who hear, those who have ears would listen. And if we listen carefully, wisely, intelligently, we can obey as our own mothers. As all of this in the mighty name of our Lord Jesus Christ. Thank you, Pastor, for the discipline of hearing by Oswald Chambers. If we say discipline, then we think of ways wherein it would be something of which a pattern for us to take good care of how we respond to the laws and words of God. Discipline, God wants us to be disciplined children so that in a way we could always follow Him and His right path. Matthew 10:27 says, whatever I tell you in the dark, speak in the light, and what you hear in the ear, preach on the housetops. Whatever I tell you in the dark, so we should speak in the light. Sometimes God puts us through the experience and discipline of darkness to teach us to hear and obey Him. Mga kapatid, ang liwaliwanag dito, hallelujah, na sinabi niya. Sometimes God puts us through the experience and discipline of darkness to teach us to hear and obey Him. So what are these darkness in our life? What are some darkness in our lives that we go through as we walk with Him? Sometimes we tend to be praising ourselves, following our own decisions rather than listening to what God wants us to do. And those, we are in the darkness. So here it is said that God puts us through the experience and discipline of darkness so that it would teach us to hear and obey Him. Some birds are taught to sing in the dark. Wow! Shall we imagine
the birds singing nicely in the dark, so that it could be something that could steer us, steer our attention. That if we enjoy the melody and the tune of these birds singing, it brings us the harmony. It brings us the melancholy so that you feel with God's word. And God puts us into the shadow of His hand until we learn to hear Him, according to Isaiah 49. Right? So, ang sarap-sarap naman pakinggan mga kapatid. Kung naranasan ba ninyo yung narinig yung birds chirping, good tunes, yung tweet nila, yung tweet, naintindihan ba natin yun? Where our attention when taken into hear them singing the birds. Wow. Ang sarap-sarap naman yun. Kami nung nagka-camping kami usually we go to the woods in Laguna. When I was still active in the teaching profession, we bring our students there and we experience the chirping of the birds early in the morning. And it wakes up with a very beautiful in tune with God's presence. Parang ramdaman mo yung presence ng Lord doon sa mga lugar. Whatever I tell you in the dark, pay attention when God puts you into darkness. And keep your mouth closed while you are there. Okay? So nakita natin, keep our mouth closed. So anong ibig sabihin? We just listen. Listen. Makinig ka. At kung makinig ka at pakinggan mo yung melodious tune, wow! Nararamdaman mo ba yung presensya ng maker ng mga birds na yun? Ng creator ng mga birds na yun? Wow! You visualize with me. Parang ang sarap-sarap pakinggan mga kapatid. Yung ganun na scenario na you are there. That's why you have to close your mouth. Do not disturb them or else you will disturb them. Kasi pagka nag-ingay ka, then naturally, they would be distracted. And you cannot hear the beautiful truth of these birds singing. Next slide, please. Are you in the dark right now? Your circumstances? A very nice question to ponder upon. Truly enough, are you in the dark? In your circumstances? Or in your life with God? True enough, mga kapatid, ako at ang aking pamilya ay nandito ngayon sa circumstance that we are in the dark. Dito sa aming simbahan ay nandito kami sa in the dark. By tomorrow, we would be having our election. And we will decide to discern whether you cut ties with UMC or be in cohorts with the word. So we are now in the dark. But look here, hinihiling namin ang Panginoon na mag-usap sa amin. We are in the dark. We are in the circumstances we're in. We cannot believe that so many people are still wanting to be in compromise with the world. Imagine same-sex marriage approved in the gender court. Changing words in the Bible, the scripture, proclaiming
unnecessary, not used to be with our heritage. Look here, we are in the dark. So if you open your mouth in the dark, you will speak while in the wrong mood. Nararamdaman ba natin yun, mga kapatid? Ako nararamdaman ko yan. We are in the wrong mood kasi kung ipinagbabandera ng mga Remaindo MC sa amin, meaning they will stay in cohorts with the leadership that is in compromise with the world. You will speak while in the wrong mood. Darkness is the time to listen. Don't talk to other people about it. Don't read books to find out the reason for the darkness. And why? What shall we do? Just listen and just listen. And mga kapatid, don't talk to people about it. It might be that the advice that we can have could be something that will deteriorate or rather improve us. Don't read books to find out the reason for darkness. Kanina sabi ni Pastor Ida, nowadays there are so many books that are coming out plainly overshadowing the Bible, of which we should not do it. There are so many books now. We find that rather than bringing out from the darkness, it would always bind us on with the darkness. Pero anong sabi? Just listen and obey. So how should we listen? How should we obey? How? Yan ang tanungin natin, mga. Next slide, please. If you talk to other people, you cannot hear what God is saying. Yes, because you are not focusing your sense of hearing into what He wanted to say. When you are in the dark, listen, and God will give you a very precious message for someone else once you are back in the light. Ang tamis-tamis naman nitong statement and proclamation na ito, mga kapatid. When you are in the dark, listen. And if we listen, God will give you a very precious message for you to be back out from the dark and be brought in the light. So imagine the scenario, mga kapatid, na we only listen. How is our listening ear? How is our listening prowess? Naka-focus ba tayo? Nakadiretsa ba tayo? Sa gustong sabihin ng ating Panginoon? After every time of darkness, we should experience a mixture of delight and humiliation. Ano yung ibig sabihin ng delight? When we are taken out from the dark, then naturally there is delight. Pero bakit sabi dito, we should experience a mixture of delight and humiliation? Kasi if we come out and we understand the meaning and the intention of this God bringing out from the darkness, naturally we come to our senses and we realize there is a realization that we have done wrong.
our God. That is why you should be humiliated. You should feel that there is humiliation in your heart that you did not obey. Kaya ngayon, patawarin. Ano yung dapat natin gawin? Humingi tayo ng tawad sa ating Panginoon. Humingi tayo ng kanyang presensya upang sa ganun ay hindi tayo parating nasa dark. If there is only delight, I question whether we have really heard God at all. Okay, nakita ninyo yun. Kasi, bilib tayo sa ating sarili. Kaganon. Hindi natin pinapaubaya sa ating Panginoon ang pag-lift up sa atin from the dark. Kung hindi, ayabangan natin, sinabi niya, I am victorious. Ibig sabihin, I. Look at I, me. Hindi yung God. We do not give Him the highest regard that He is the one who made a way wherein we would be lifted up from the darkness. Next slide, please. We should experience delight for having heard God speak. Ayun, nakita niyo mga kapatid. But mostly humiliation for having taken so long to hear Him. Aray, mapapaya tayo. Dapat maramdaman natin yung pagkapahiya na bakit ngayon lang ko naintindihan ang gustong sabihin ng ating Panginoon. Kasi ang tenga ko nakasara, ang mata ko what is that? Napuming or what? Naparahan. Okay. Then, we will exclaim, how slow I have been to listen and understand what God has been telling me. Ayun na yung humiliation, mga kapatid. You feel sorry for yourself because bakit ngayon ko lang naintindihan? Bakit tinayagan ko na? Ang tagal-tagal ko bago naintindihan at narinig ang gusto ng Lord para sa akin. And yet God has been saying it for days and even weeks. But once you hear Him, He gives you the gift of humiliation, which brings a softness of heart. Ayun, nakita niyo mga kapatid. You will come to realize your shortcomings and then a gift that will always cause you to listen to God. Mga kapatid, now is the time for us to open our ears and listen and have a disciplined ears so that we can listen to what He is saying to us. It is my prayer that we should do that always, especially that now is the time. Malapit na siyang bumalik sa atin. Kaya, huwag na tayong magpatumpik-tumpik na makinig sa kanyang salita. Dahil once we have a callous ears, hindi natin maririnig ang kanyang mga salita. And that is tantamount to bringing us to Hades. And we do not like that. Sino ang gustong mapunta sa Hades? Sino sa atin ang gustong mapunta sa Hades? Of course, we do not like. That is why it's high time for us to tell ourselves, Lord, make me hear you and obey. Make me hear you and listen to you and obey you. Mga kapatid, these excerpts were taken from Leviticus chapter 15, 16, and Matthew 27, verses 1. Okay, next slide, please. Let us now see the wisdom from Oswald. We must keep ourselves in touch, not with theories, but with people, and never get out of touch with human beings.
if we are going to use the word of God skillfully amongst them, we must keep ourselves in us, not with theories, but with people who can inspire us and lift us from the dark. Never get out of that. We do not seclude ourselves, but rather we immerse ourselves with fellow believers. We immerse ourselves with the children of God so that there is in fellowship. If we have this fellowship with fellow believers, then naturally it would be contagious. The faith that we have as we journey in our faith, we can be lifted up from the dark. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Okay, so in as much as there is still enough time for us to share our reflection from our meditation this morning, shall we hear your meditation, mga kapatid? Umpisa ko na. Pastor, please allow me to start. Sige po, Nay. Ako po ay, alam po ninyo, anak po ako ng pastor. Anak po ako ng pastor, pero I am not ashamed to tell you that as I was delving into God's Word, ako ang kasama ng tatang ko kasi sa kanyang destino parati. Ako nung anak sa. I am second to the youngest among 10 children. Kaya adult na yung mga kasama, mga ate at kuya namin nung nag-pastor. Kaya kami na lang tatlong magkapatid ang naiwan sa household ng tatay. All of them married na. Kaya kami, ako especially, ibig sabihin, naitanim sa akin ang salita ng But, nakita natin, hindi naman sa gusto nating we stay with the dark, but rather, circumstance made it a way wherein I was brought in. So, paulit-ulit ko siya dito. I really, out of my being stubborn, did not listen. I did not listen to my father. I did not listen to my sister. I did not listen to God. I had a very stormy marriage. I was even, I am so uttered one. So I was in the dark. Mahirap ako pang mag-ulit na ako makapray. So, we do not listen. We do not allow God to lift us up from the dark. Everything would be in peace. But when I started coming out, just like Monica, sabi ko, masaya dun sa bahay namin. So I went back. I went back to church, get involved in my church activities again, once again. Then God is a God of second chances. He gave me all the chances. He lifted me up from the and here. I promise Him. Even in my old age, I am now 77 years old. But I promised God that I will serve Him. When I was in the emergency room, okay, Lord, restore me, Lord, and I will serve you today. And true enough, lo and behold, I am trying all my best to serve Him with the gift that He has given. And I thank the Lord for that. He lifted me up from the darkness. I tried to listen, and obey.
Thank you for listening, mga kapatid. Kahit paulit-ulit ako, ulit-ulit ko na bibigay ng testimony. Hindi ako nahihiya dahil ito ay papuri sa ating Panginoon. Salamat. Kayo naman. Wow, what a great story to tell. How God love us all. In the midst na marami tayong mga kakulangan, pagkakamali, hindi humihinto yung pagtawag niya sa atin. Hindi humihinto upang tayo ay manumbalik at tumaan sa dapat nating daanin bilang isang kanyang mga anak. Kagaya ng kwento o testimony ni Nanay Conchita sa ating pong kalagitnaan. Sino pa po mga kapatid ang nais magpahagi ng kanyang patotoo? Who wants to share his own testimony that how God we hear his voice and how we obey him in the midst of the darkness, in the midst of our sin cards and stress, in our prayer, in our problem. Katulad po ng isang waves na tayo po ay nakasakay sa isang surfboard. How do we flow on that matter? Ako, tumahimik lahat Who want to share his own testimony, how you hear the voice of God and how you obey it. Meron po? Alam niyo mga kapatid, kung ating tinitingnan sa buong session na to, dinadala tayo ng Panginoon how to hear His voice and how we listen. And when we are listening, how God can truly work in our lives. Sige, Ate Lydia. Maraming salamat, Ate Lydia. Sige po, good afternoon po sa ating lahat. Ano lang po, hindi ko lang alam kung na-share ko na sa inyo. Naalala ko lang nung biglang sudden din to yung namatay yung aking partner. Nasa opisina ako yun at that time. Tapos bigla na lang daw siyang yung bumaksak kumakain po siya. Nung pong papunta na kami sa ospital, talagang sabi ko nung pabago po sabi ko, Lord, siguro kaya ko na yung mga yung ganyan dahil marami na rin akong mga experience na talagang mga trials na pinagdaanan. Then nung nandun na ako sa talagang time na yun, talagang bumaksak yung yung emotion mo, lahat yan. Parang feeling ko talagang down na down ako. Talagang parang confused, pagod, tuliro. Yun yung naramdaman ko noon. Tsaka takot na ako nung na yun. Kasi sudden din siya nung Then I question, sabi ko, Lord, bakit nung And this is the first time na narinig ko ang ng voice na hindi ba ako pwedeng, sabi niya ganun, parang di ba ako pwedeng
gumawa ng desisyon na hindi mo questionin. Parang ganun po yung dumadating po sa akin. At nung time na yon, gabi po noon, alam niyo po ba binigay niya sa akin yung kantang, yung awit ng In His Time. In His time, He makes things beautiful in His time. Kaya sabi ko, Lord, salamat nung yung awit na yun talagang nagbigay sa akin ng comfort at saka yung mga tanong ko, tinugon niya. Kasi kung nung mas maaga niyang kinuha, hindi pa siya ligtas nun. Kaya He makes things beautiful in His time. Kaya ano ako po no, na-comfort din po ako. Then, sabi ko, Lord, gusto ko rin ma-assure, malaman kung nasaan siya, kung ligtas o ano. Pero alam ko, ano na siya. Alam niyo po ba na binigay niya sa akin yung awit na 23, yung Elaine, yung pasture, yung may pasture. He laid me down in a green pasture. At nung mabasa ko po yun, iyak po ako ng iyak. And God assured me na nasa green pasture na talaga siya. Kaya yun yung hindi ko po makalimutan na na isang yugto sa buhay ko na talagang ang Panginoon ay nangungusap siya, maririnig natin. At ito pa ang isa sa assurance na binigay sa anak ko. Napaginipan din po niya na, Mama, parang ah, ah, tawag doon, happy si Papa, sabi niya ganun. Napaginipan niya. Tapos sabi niya, masaya ka naman dyan, sabi ng papa niya. Oo, tumugon sa true dreams. Kaya ang Panginoon ay talagang nire-reach out talaga sa atin. Yun nga yung mag-quiet, maging quiet lang tayo, lang tayo, manalangin at saka doon talaga natin maririnig ang ating Panginoon. Yun lamang po. Thank you for letting me share. Wow, what a great testimony din. Sino pa po? Isa pa? Okay. Dito po, mga kapatid, bago tayo po dumako po sa ating pong prayer blast, hopefully, kahapon po kahagabi po dito, nag-message po sa akin si Pastora Vida, si Ate Vida. Isama po daw natin sa panalangin si Risa Malyari. Sabi mo na, lagi ko na po dito. Yun. Risa Malyari. Tapos spelling, hirap na. Ang kanya pong, ang prayer request po ay yung pong cancer. So let us pray for her that may God, yung kanyang mga buto ay ang Diyos ang magpapagaling at magbabalik sa normal. Kasi sabi po niya ni Ate Bida, kung nababasa po ninyo sa ating harapan, terminal but praying for miracle. To the prayer list po ng OSA Daybreak Global. Salamat po. Yan po ang chat ni Ate Vida sa akin.
So sige po mga kapatid. Tapos ito pong si kapatid na Jana Cressman, na isang missionary din po dito. Lumitaw na po yung kanyang biopsy. At ang ano po ay let us pray na itong mga result na to na ang Diyos ay purahin at talagang ma-healed ang ating kapatid po rito. And then let's continue also no sa kay Jeffrey Antinio, yung pumbortes po namin dito, yung kanyang anak ay na-aksidente po by motor at hanggang ngayon ay ewan ko po, pero hindi pa siya naoperahan kahapon dahil po namamaga pa yung kanyang pinti. Kaya patuloy po natin siyang idulog sa ating Panginoon. And then si Helen Spirito, ito po ay mag-anak ni Ate China Takuykuy. Meron po siyang yung obdenal tumor na nakita at kailangan po daw maoperahan. So let's pray that God continue to manifest to their body and healing. So let us pray for 1 minute. Ang sabi nga po dito sa James chapter 5 verse 16, therefore confess your sins to one another and pray for one another that you may have healed. The prayer of a righteous person has great power at is working. Amen po ba? So sa oras pong ito, let us pray. Mold cancer. Hallelujah. Hallelujah. Ate Lydia, can you lead us for this prayer for the portion of the healing? Ngayon na po. Sige po, tayo po ay dumulog sa presensya ng ating Panginoon. At sabay-sabay po nating i-declare kagalingan ng ating mga kasama rito na lahat ng nakasulat. At sinabi po, it is written in His words sa James 5:16, therefore confess your sins to one another and pray for one another that you may be healed. The prayer of a righteous person has a great power as it is working. Thank you, Lord, sa promise niyo po, Panginoon. Lord, we confess. Hallelujah. We confess, Lord, Yes. whatever sins we made in behalf of our Lord, ng mga kasama, lalo na dito sa mga nakasulat Jesus. dito po, Panginoon. Jesus. Lord, we confess it, Lord God. Yung aming kahinaan, Lord, yung aming doubts, yung aming mga, Lord, mga stubbornness po, Panginoon, yung aming mga frustration po, Panginoon, yung mga hindi namin nakukuha po, Panginoon, hindi namin natatanggap na panalangin po, Panginoon. We ask forgiveness po, Panginoon. We repent po, Panginoon, Lord. At may mga times na, Lord God, na nandun na kami sa endpoint, yung sumusuko na kami, Lord God. Kasi Lord, yung dinadala namin yung mga burden na ito po, Panginoon, instead na sinusurrender namin sa inyo. We Jesus. lay down all the hurts, all the pains, all the sickness, infirmity, affliction po, Panginoon. Even, Lord God, yung mga may karamdaman, Lord God, kagaya kanina, yung may mga cancer, terminal po, Panginoon, in Jesus' name. Sabi niyo, Lord, whatever we ask in your prayer, Lord God. Kaya kanina, Lord, alam po namin na diriringgin niyo po, Panginoon, yung aming panalangin.
We profess, we protest, we petition po, Panginoon Lord, all the sickness, Lord God, yung mga nakalagay dito po, Panginoon, at alam po namin, Lord God, yung iba rito ay magaling na, restored na po, Panginoon, and we thank you and we grateful po, Panginoon, sa lahat ng mga ginagawa nyo. Sabi nga po, Panginoon, na kahit di pa namin nakikita into our naked eyes po, Panginoon, meron ka nang ginagawa. Invisible man po, Panginoon Lord, yung mga miracle, Lord God, na hindi namin na nakikita, Lord, you still working on it Jesus' po, name. Panginoon. Lord, bigyan niyo sila ng comfort, ng encouragement, ng support po, Panginoon. Even, Lord God, yung mga financial na pangangailangan nila sa mga medicines, sa mga doktor po, Panginoon Lord. Bigyan niyo sila ng mga destiny helpers po, Panginoon, nakakatulong sa kanila. Lord, yung support ng mga magulang, ng mga kamag-anak po, Panginoon, send them po, Panginoon Lord. Lord, Jesus. sapat na rin po, Panginoon Lord, Glory. papalakas sa amin yung Hallelujah. comfort, yung Lord, yung panalangin ng bawat isa po, Hallelujah. Panginoon. Ito po yung isang nagpapalakas din sa amin. Bukod lalo na po, Panginoon, yung mga salita nyo, yung mga promises nyo po, Panginoon, na hindi po, Lord God, nawawala po, Panginoon Lord. At dalangin ko po, Panginoon Lord, mag-stand kami sa inyong mga promises na ito, that you will heal us, that you will restore us po, Panginoon Lord God, by your wounds, by your stripe, Amen. by your name po, Yes, Panginoon. Lord. We take this po, Panginoon In Lord. Jesus' name. From all this sickness po, Panginoon, they are already healed in Jesus' Yes. name po, Cancer Panginoon be Lord. gone. Tumor be Maging gone. sa mga joints, sa muscles po, Panginoon, Amen. sa ano Lord, yung hypertension, sa heart disease Jesus' po, name. Panginoon, in Jesus' name. Lord Jesus. God, pati po, Panginoon Lord God, yung circulation ng mga blood po, Panginoon Lord. Hallelujah. Let it blow po, Panginoon Lord. Yes, Lord. Lord, Flow. let this body receive healing right now po, Panginoon Lord. Mag-show up, Panginoon Lord. Pakita nyo po, Panginoon Lord, yung mga miracle healing po, Amen. Panginoon. Right now po, Panginoon. In Jesus' name po, Panginoon, mag-take over kayo dito sa mga body nila, Lord God. We Lord, give thank you, them, Lord. Panginoon Lord. Paranas nyo po, Panginoon. We thank you. Lord, marinig nila, maramdaman nila po, Panginoon Lord, ang inyong pagmamahal through this po, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. Lord, continue, Lord God, sa bawat pagtulog namin, kapahinga namin, Lord God, ay meron kayong nire-restore. Binabalik nyo ang aming kalakasan, kalusugan, Lord God. At dalangin ko po, Panginoon, na kahit na nandito kami sa sitwasyon na ito, Lord God, ay still, Lord God, nandyan yung kasama namin kayo po, Panginoon. Thank you Amen. for your Yes, Lord. embrace. Thank you for your love. Lord God, salamat po, Panginoon. Lord, yung yakap nyo, yung nandun kami sa lap nyo po, Panginoon, Lord. Yung para kaming mga bata, no, Lord God, na talagang hinahaplos nyo po, Panginoon, Lord. Yung aming balikat, yung aming ulo po, Panginoon, Lord. Salamat, Lord, na kahit na dumating kami sa mga ganitong sitwasyon po, Panginoon, Lord, we need you, Lord. Kayo pa rin po, Panginoon, ang pinaka, Lord, na comforter sa amin po, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. In Jesus' name, we pray. Amen and amen. Amen and amen. Thank you, Ate Lydia. Next po. Let us pray for the arts and entertainment. Today, that is our focus. Sabi nga po dito sa Philippians chapter 4 verse 8 in English Standard Version. Finally, brothers, whatever is true, whatever is honorable, whatever is just, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is commendable, if there is any excellence, if there is anything worthy of praise, think about things. Think about these things.
Panalangin po natin yung bawat mga ginagawa sa mga arts, not only just a painting, how they express themselves, but how they interpret it and how they do it, especially sa mga palabas, ang mga pelikula. Ngayon ay marami ng iba't ibang pelikula na nag-iengganyo. Oo, sinasabi nila para ma-express nila yung kanilang sarili. But that is the thing that enemy wants us to do. Yun ang gusto po ng kaaway. Okay, express mo yung gusto mo. Yung pala'y bitag niya upang ang mga tao ay masilong sa mundong ito at hindi kumilala sa Diyos. Let's pray that there will be entertainments that showing that God is true, the love of God, and how they will express it in some theaters, in some advertisement, in some how they express that God is truly in love of us, God how forgave us, how He rescue us. Kaya sa oras po ito mga kapatid, let's pray for 1 minute and bless the heaven. Let us all unmute and pray for the arts and entertainment. There are people who how they express themselves. They say that I will show it that God is love. Wrong. What the because God is love. Mali ko mag malangin ko ay patuloy na ipagkaloob mo lalong-lalo na sa mga na yung pinagkalooban ng mga teatro sa mga palabas upang tunay na mahal mo ay Diyos ay tunay na may pahayag na kakilalang may tao sa ito. Tunay na pagmamahal sa kapatid. And we rebuke, Lord God, the bias. We rebuke, Lord God, the Christian. We rebuke, Lord God, sa hindi pagiging equal. But we pray, Father God, let your heart, let your face, Lord God, continues to shine upon each everyone. That in the midst of this chaotic situation in this earth, sa aming mundong kinakakalawan, that there is a God who intervene, especially in the arts and entertainment society. In Jesus' name I pray. Amen and amen. Next. Kuya Virgil, pwede po kayo mag-lead po dito sa nation. If, okay lang po ba? Saan po? Saan? Dito po sa nation and government, Kuya. Praying for them. Ngayon na po, Kuya. Thank you. Okay. Let's pray. Our most gracious Heavenly Father, Abba Father, Lord Jesus Christ, our God, Holy Spirit, we love you. Lord God, we come to you. Even we are 6 people in this Zoom, we are one in praying for our different nations and governments, O Lord. Help our leaders. Bigyan mo po ng sapat na karunungan at pag-iintindi ang mga leaders ng mga bansa, lalo na po sa
Israel na marami pong kumakalaban. Alam po namin na yan ang bansa mo. Yes, Hindi niyo po siya pababayaan. Hindi niyo po sila, lahat po ng mga tao ron, ng mga inosente, tulungan mo po na maligtas sila, Panginoon. Wala po silang alam sa mga gera na nangyayari sa bansa nila, Panginoon. Ang gusto po nila ay kapayapaan, peace ang kailangan nila. Shalom, Panginoon. Alam po namin kayo lang po ang hinto ng ganitong klaseng kalagayan sa kanilang bansa. Ganyan din po sa Russia at sa Ukraine. Huwag niyo po yung mga leader po, bigyan niyo po ng pagkakataon na mag-usap, na magkaroon ng magandang komunikasyon, Panginoon, Jesus na name. para mahinto na po kung ano man po ang kanilang hindi pagkakaunawaan. Ganyan din po ang bansa namin, Panginoon. Tulungan mo po ang bansa namin, lalo-lalo na po ang nangyayari sa West Philippine Sea, ang China at ang Pilipinas po. Alam po namin na hindi mo pababayaan ang Pilipinas, Panginoon. Dinadalangan din po namin yung darating na eleksyon, Panginoon. Bigyan mo po ng karunungan, ng wisdom ang mga tao na kung pipili po ng leader, yung pong may takot sa inyo, Panginoon. Yung lahat po ng desisyon nila ay lagi po nila ikukonsulta sa iyo, Panginoong Jesucristo. Ikaw po ang sovereign God. Tanga mo po lahat ng bansa, lahat po ng mga nasyon at mga gobyerno. Alam po namin, tanga mo po lahat yan. Pinapanalangin namin, Panginoon, na bigyan ng katalinuhan, ng discernment, at lahat ng dapat na desisyon ay yung magiging karapat-dapat sa aming bansa, Panginoon. Gayon din po ang mga mamamayan namin, Panginoon. Ng eleksyon to, huwag mo pong pabayaan na umiral na naman po ang korupsyon, ang bilihan ng mga boto, Panginoon. Ihinto mo po ito. In the name of Jesus, inire-rebuke po namin lahat ng mga hindi magandang gawain ng aming mga kababayan, Panginoon. In Jesus' name, kayo pong bahala sa lahat ng mga leaders namin, magmula kay Presidente Marcos hanggang sa kawani ng gobyerno, Panginoon, sa barangay. Tulungan mo po kami sa dasal namin to na tumatawag kami sa iyo na maging makabuluhan po lahat ng aming hinihiling sa inyo, Panginoon. Alam po namin, nagtipon kami para kinausap mo kami para lahat ng mga ito ay mabago na, Panginoon. Lalo-lalo at sa aming bansa. Lahat ng ito ay tinadalangin namin sa pangalan ni Jesucristo. Amen. Amen and amen. Yes, Lord God, indeed, we sealed it and claim it, Lord God, in your heavenly realm, Lord God. In Jesus' name. Next, can I ask for Ate Ofi for praying for the church and ministry? Okay, Pastor Rory. Just a minute lang, Ate, ha? 1 minute lang para at least Okay. Salamat. Okay. Father God, we pray, Lord. We lift up to you, Lord, the churches and the ministries, Lord. Lahat ng mga denominations, Lord, all over the world, the country na kung saan kami, Lord. We pray as well for the pastors as well in the deaconesses, all the church leaders, Lord, the mga members na minsan, Lord, ay hindi nagkaintindihan, Lord, and let the Holy Spirit be filled with all these members in churches, members of the church, Lord, especially the leaders, Lord, na ang intentions natin, Lord, I see is Jesus to be the hands and feet of Jesus in this world, not our individual kapakanan na iniisip namin, Lord. Lord, patawarin mo kami sa mga kasalanan namin na hindi nagkakaintindihan, Lord. And bigyan mo kami ng spirit ng pagkatipon-tipon, spirit ng pagkakaisa, Panginoon, sa puso at sa diwa habang
nagkatipon-tipon, Lord, para sa body of Christ. So, Lord, we are the church of Christ, Lord. So we pray that all the churches and all the members Jesus. of your church, members of the of your body, Lord, be in one in spirit, and we will praise you and worship you in spirit and in truth. In Jesus' name I pray. Amen. Amen. Yes, indeed, O Father God in heaven. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Dalangin namin, Panginoon, na patuloy na pagkilos mo sa buhay ng bawat mga manggagawa. And we agree on it. We claim on it. In Jesus' name. Amen. Amen. Meron po sa atin po dumating ng araw ng kanilang kapanganakan, anibersaryo, o church anniversary. Kapatid, patuloy po natin isama sa panalangin ng Good Sam, kung saan na si Nanay Conchita siya kabilang. Sa ating pong mga panalangin sa oras pong ito. Pastor Rory, include Oo. na lang po sa prayer po, Herman is traveling from Philippines to London. Okay po, sige. Thank you po. Salamat din po sa inyo pong pagbigay ng information na si Kuya Herman ay pabalik po ulit sa London. Okay po, mga kapatid. Let us give thanks to the Lord and let us pray for. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po'y lubos na nagpapasalamat. Kami po, Panginoon, ay tunay na nagpupuri sa iyong pangalang banal, kadakilaan, kalwalatian, karangalan ay sa iyo naming ibinibigay at tunay na itinataas ang pangalang lamang Jesus, ang pangalang Hesus Kristo na aming Panginoon at tagapagligtas. Salamat sa kagalingan, salamat Panginoon sa kasagutan sa aming mga panalangin, Panginoon, magmula sa mga may karamdaman, sa nasyon, sa arts entertainment, Panginoon, sa iglesia, Panginoon. At ganoon din, salamat sa oras pong ito, ang inyong pagkontrol at ang inyong pagsakop sa buhay ng bawat mga miyembro ng Good Sam, na hindi sila papanig sa anumang salita ng tao o ng leader ng iglesia. Pagkus, Panginoon, ay magpapasakop sila sa inyong salita, sa inyong tinig. And we ask, Lord God, the day that they will vote, that they may see that what you want, not their needs, not their wants, but thy will, Lord God. We rebuke the work of the enemy, we rebuke the scheme of the enemy right now. Sa church po ng Good Sam. Nakakalungkot nga po, Panginoon, lalo na gumagawa ng isang hakbang ang grupo upang mapaliwanagan daw ang mga sa loob ng iglesia. Kung paanong tanggapin ang katuruan ng tao patungkol o Diyos sa equalism ng pagiging same-sex. Lord, we rebuke the work of the enemy, especially in that coming event, Lord God. Lord, in Jesus' name, Lord, hukutin mo ang inyong iglesia, ang inyong iglesia. Sa ganong kamalian, Panginoon, sa gawa ho ng kaaway. Hindi po sa udyok ng damdamin ng tao, kung hindi sa udyok ng inyong puso para sa tao. At ito ang magre-reflect sa bawat mga tao. I-comfort po ninyo lagi si Nanay Conchita at ang kanyang mga kasamahan. At sa pag-uwi rin po, Panginoon, o pagbalik ni Kuya Herman sa London, Ama, ingatan po ninyo siya sa tanging pangalan ni Jesus na walang aksidente, na walang panganib, Panginoon, na maayos siyang
makakarating sa London, magmula pa sa kanilang tahanan sa Pilipinas, sa airport, sa pagbabiyahe niya, Panginoon, there will be a smooth flight in Jesus' name, and covered, Lord God, that fly, o yung aeroplano pa lamang, Panginoon, magmula sa airport, o Diyos, patungo sa airport po, Panginoon, ng London, at makakarating siya, makakasama ng kanyang buong pamilya, because this is your son and daughters, Lord God. Lord, we ask in your mighty name, Jesus, cancel the work of the enemy, cancel the work of the devil, but thy will, Lord God, yung peace, yung tunay na panatag, at wala rin pong walang, anong pong tawag doon, Lord, yung aeroplano ay magkakaroon ng turbulence in Jesus and no more. Sa tanging pangalan ni Jesus, ang aming panalangin, o Diyos, paano kami ninyong pinagtipon-tipon sa lugaring ito, sa Zoom, sa platform na to, dadalhin namin ng payapa, panatag, ang inyong salita, ang inyong pangako, na kami ay inyong sasamahan at pagpapalain ng bawat mga mahal namin sa buhay. Because you see our faith and our trust and hope to you and love with you. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Now receive the benediction of God. In the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. יברכך אדוני וישמרך. יאר אדוני פניו אליך ויחונקה. יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום. The Lord bless you and keep you. The Lord make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up his countenance upon you and give you peace. The shalom of God, the love of God, the prosperity, the breakthroughs will come upon us all, now and forever. Amen. 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 Wow, what a wonderful day that we're gonna start, because we hear and we eat the bread and we drink the cup of God in our life. Maraming pong salamat muli, Nanay Conchita, sa iyong pong pangunguna sa atin sa Daybreak Global. At bukas po si Deaconess Pay ang mangunguna, and then si Ate Finette sa Sunday, and then next ayan po si Pastor Queenie, and then ulit si Deaconess Perry on 18. And then Pastor Rory, special Oo. prayer po. Bukas na po yung election namin, kaya pangunahan nga po ninyo kami. Isama sa panalangin yung election na namin bukas so that we could discern Opo. properly. Yeah, we will continue to intercede on it, Nanay. Yes, Katulad po sir. ng ginawa natin po kanina. Opo, we just continue. We will continue fight for it in the prayer. But our battles is on knees, sa ating pong mga tuhod, at sa ating pong Yes, pagtataas sa loob. Yes, Purihin po ang ating pong Panginoon. So, next, yes. bago po yun tayo mag-iwalay, malapit na po ang muling buwan ng Marso. Nakalahati na po natin, pero hindi ko po makakalimutan. Happy Heart Day sa bawat isa. Happy Heart Day. Isang maligayang araw ng mga puso, mga kapatid. So, bago tayo po mag-iwalay, wait lang po, medyo nagkaroon ako ng konting dito.
yung kanyang ano. Okay. Okay. Let's open our webcam. 1, 2, 3. Smile. Ayun, narinig sila ni Conchita. Nakita ko na. 1, 2, 3. Yun. Purihin po ang ating Panginoon. Salamat. Amen. Amen. God bless everyone. God God bless. bless po. See you all God tomorrow. bless po. See you Shalom. tomorrow. Hello. Thank you, Pastor Rory. Thank you. Salamat bless din po, you. Kuya Virgil. Ani Conchita, thank you din po. Sister Conchita, thank you. Yes God bless po. everyone.